Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayo nandito sa ating programang Word Made Flesh. Ito pong pagbati ng kapayapaan. Shalom, ang aking hangad sa inyong lahat. Shalom ho. Ibig sabihin na magandang kaugnayan po ng isang tao sa Diyos, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa kanyang sarili. Napakayaman po nitong pagbating ito. Sana po'y talaga nadarama nyo yung kagandahan na iyon. Yun ang bati ko sa bawat isa sa inyo, mga magulang, mga anak, mga kaparian, mga seminaristas, mga relyosa, mga katekista na nakikinig at nanonood ng ating programa. Sana po'y mayroon kayong mapupulot na may papahayag nyo sa inyong mga katagpo sa pagpalaganap nyo ng salita ng Diyos. Sana ipagpalain kayo ng Diyos sa inyong gawain iyon. Sana po'y nakahanda na kayo sa ating palatuntunan ito, yung pong inyong mga panulat, susulatan, yung pong mga kamag-anak, yung mga kababayan, mga kasambahay, mga kapitbahay ninyo nandiyan na kayo sa paligid ng inyong television upang makinig muli tayo at manood at kapulutan natin ng aral itong ating programang Word Made Flesh. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Pagkatapos, hinarap naman ni Amaziah si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka na maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Hayaan mong sila ang magbayad sa iyo. Huwag ka nang manghula dito sa Bethel. Narito ang templo ng kaharian at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng punong igos. Ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Ating pong narinig ang unang pagbasa mula kay Propeta Amos. Ito kong propetang ito ay napakahalaga sa talaan ng mga propeta. Meron pong apat na major prophets, si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, at Daniel. Yun yung apat na yon. Pero meron 12 mga propeta na ang tawag sa na minor prophets. Minor prophets, so hindi dahil sila ay mas menos, mas maliit, mas hindi importante. Hindi ho ganun yun. Yun ang major at saka minor. Ang kaibahan ho lang nila ay mas mahaba ho yung sulatin. Sulatin ho ng mga major prophets at mas maikli naman yung sa minor prophets. Kaya ho minor sila. Mas konti yung kanilang sinulat. Pero ho kung tutuusin, dalawa ho doon sa minor prophets na naturingan ang napakahalaga. Isa ho doon si Hosea, yun hong propeta ng pag-ibig ng Diyos, at ito hong si Amos. Ito hong propeta ng katarungang panlipunan, social justice sa Biblia ho. Ito hong dalawang propetang ito, si Hosea at si Amos. Nako, sila ho ang para bang magtatakda ng magiging daan na tatahakin ho ng ibang mga propeta. Susunod lang ho yung ibang mga propeta sa kanilang mga hakbang kung tutuusin, mga yapak. Kung kaya napakahalaga ho nito dalawang propetang ito, si Hosea at si Amos. Ito ang ating unang pagbasa ngayon ay hango kay propeta Amos. Itong propeta Amos na ito ay kung tutuusin, tiga katimugan ho siya sa Judah. Kaya lang ho, kinuha ho siya ng Diyos mula sa kanyang pagpapastol at susugo ho siya doon sa norte. Sa norte ho,
kung saan meron na ho isang kaharian doon. Kasi ho, pagkatapos ho ng kapanahunan ni Haring Salomon, nahati ho yung kaharian ng mga Hudyo sa kaharian sa kahilagaan, tsaka yung kaharian ho sa katimugan, the northern kingdom of Israel, tapos the southern kingdom of Judah. At doon ho sa norte ho, talaga nagwawala sila doon, kasi naging mayaman sila. Talaga ho namang nakakalimutan nila ng Diyos kasi ho, kumikinang yung gintong ganyan, nasisilaw sila doon. Kung ano-ano mga Diyos-Diyosan talaga ang kanilang sinusundan, hindi lang ho yun. Talaga hong nababaliwala ang Diyos. Kung sumusunod man sila doon sa pinag-uutos ng Diyos, sa abot ng kanilang makakayanan, ay nababaliwala na ang Diyos sa kanilang buhay. Ang nangingiral na lang sa kanila ay yung business nila, yung kanilang mga ganansya, etc. ganyan. Kung kaya ho, itong si Propeta Amos ay susugo ng Diyos doon sa norte. And of course, as you can imagine, hindi ho siya talaga katanggap-tanggap doon. Kung kaya naman, ito ho si Amasya ay talagang pagtatabuyan siya. At sasabihin sa kanya, off with you, visionary. Flee to the land of Judah. Balik ka uli doon sa pinanggalingan mo, sa Judea, ikaw na kung ano-ano nakikita mo. Parang ganyan. At doon ka maghula at talagang maghanap buhay. Sabi niya ganyan. At hindi ka dapat humula dito sa Bethel. Humula ho, hindi ho ibig sabihin ng huhula tungkol sa kinabukasan. Yung bang to prophesy means to foretell. Hindi ho foretell, kundi forthtell. Sabihin mo ng tahasan. Yun nga ho, ang prophecy ho, prophet, ang ibig sabihin tagapagsalita, sinasabi niya ho, yung pinasasabi ng Diyos. Kaya siya, pang nagdaan nyo, pang kasulukuyan, pang hinaharap yung pinasasabi ng Diyos, yun ang sasabihin niya. Sabi dito kay Propeta Amos, alis ka dyan, balik ka ulit sa pinanggalingan mo sa Huda, at wag ka dito mga manghuhula sa Bethel. Bethel. Bethel ho, ibig sabihin, bahay ng Diyos. Alam nyo, yung mga taga-norte ho, nung nahumiwalay sila doon sa kaharian ng Huda, nagtatag din sila ng kanilang sariling sambahan doon, yung simbahan nila, the King's Sanctuary and the Royal Temple. Pinaalis ho doon si Amos. At ang sabi ni Amos, bilang tugon niya kay Amasya, sa verse 14, sabi niya, teka, hindi ako propeta kung tutuusin. Hindi ako bilang sa samahan ng mga propeta. Kung tutuusin nga, ako isang pastol. Ang trabaho ko, nangangalaga ako ng mga sycamores. Ito ho yung mga puno na pinagkukunan nila ng sycamore. Ang sabi niya, yun ang trabaho ko, hindi naman ako propeta. Kaya lang, kinuha ako ng Panginoon mula sa pagpapastol ko at sinabi sa akin, punta ka rin sa bayan ng Israel at talagang mangaral ka sa kanila. Brothers and sisters, tingnan nyo. Ito hong si Propeta Amos, hindi yun ang pangunahin niyang gawain, magsalita sa ngalan ng Diyos. Kaya lang, tinawag siya ng Diyos. At hindi niya mapahindian ng Diyos. Kung kaya, pupunta sa pinapupuntahan sa kanya ng Diyos, at sasabihin niya yung pinasasabi ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng propeta, tagapagsalita. Brothers and sisters, tingnan niyo po, ang ecclesia ngayon, the church, ang katawan ni Kristo, the mystical body of Christ, ay talagang gumagampan, sinasakatuparan yung kanyang tungkulin. Ano yun? Go! Preach the gospel to all creatures. Ayun nga, ang gagawin ng ecclesia, katulad ng ginawa dito ni Propeta Amos. Go, prophesy to my people Israel. Yun din ang sinabi ni Jesus sa ecclesia. Go, preach the gospel to all nations. Yun nga ang ginagawa ng ecclesia hanggang ngayon. At ang pangangaral ho ng ecclesia, ng church, ay hindi lang yung gustong marinig ng mga tao, natural hindi, kundi yung pinasasabi ng Diyos. At kung minsan yung pahayag ng Diyos, sumasalungat sa mga gawin ng mga tao, natural.
Kasi kung minsan yung mga tao ang talagang kinatupag nila yung madali lang gawin, yung sang-ayon sa kanilang sariling luho, sa kanilang layaw, sa kanilang pita ng laman, etc. ganyan. Pero ang salita ho ng Diyos, yun ang pangangaral ng eklesiya, yun ang pinaalingaw-ngaw, catechesis, yung pagpapaalingaw-ngaw ng salita ng Diyos. Yun ang ginagawa ng eklesiya hanggang ngayon. Yun din ho ang ginagawa dito ni Father June sa palatuntunang Word Made Flesh. Tinuturo ho sa atin ang salita ng Diyos. Maging kaaya-aya man yun, maging katanggap-tanggap man yun, hindi ho yun ang pakay dito. Hindi yun ang pakay ng eklesiya, hindi yun ang pakay ng Word Made Flesh. Ito ho yung Word ng Panginoong Hesukristo naging laman, as pinapaabot niya sa atin, yun ang tinuturo ni Father June. At ang importante ho sa atin, tanggapin ho natin ang salita ng Diyos. Yun ang importante. Kasi pasalamat ho tayo, may nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Sinabi na ho ni San Pablo yun sa kanyang sulat. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Maging kaaya-aya man, katanggap-tanggap o hindi. Kasi darating ang mga panahon, sabi niya, na ang mga tao makikinig na lang sa mga kuro-kuro, sa mga katang-isip, at hindi na sa katotohanan. Medyo yun, nagkakatotoo ho yun, ang dami-daming kung sino-sino pinakinggan, pero dapat ho tayo magpasalamat na narinig natin ang salita ng Diyos, Kasi ang salita ng Diyos ang talagang pwedeng pagbatayan natin ang buhay natin. Yun ang ibig sabihin ng manampalataya. Talaga hong pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, pinangahawakan natin to, tuloy pinatatatag ang ating mga buhay. Hindi tayo tuloy na natitinag, ano man ang mangyayari, kasi ang Diyos ay laging sumasa atin. Nagsasalita siya sa magitan ng kanyang eklesiya, sa mga taong ang pinapaalingaw-ngaw ay ang kanyang mga turo at utos. Yun ho ang ginagawa ng Word Made Flesh. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa likhain ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos maunawa ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang sa kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang ikalawa pong pagbasang narinig natin ay hango sa napakaganda pong sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Dito po sa sulat na ito, sa umpisang-umpisa na ating binasa ngayon, ay sinasabi sa atin ni San Pablo
kung ano yung dahilan ng kanyang pagpapala sa Panginoon. Nagdarasal po siya dito at sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Pinupuri niya ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi pinagpala niya tayo, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens. Sabi niya, brothers and sisters, napakahalaga po nitong sinabi nito ni San Pablo, na pinagpala tayo ng Diyos ng lahat ng mga pagpapalang espiritual, sa kalangitan. Ano nga ba yung mga pagpapalang iyon? Ito po, binabanggit niya sa atin dito yung mga pagpapalang pinagpapasalamat ni San Pablo sa Diyos. At palagay ko po, kasama natin San Pablo sa pagpapasalamat sa Diyos dito. Sana po maintindihan natin itong mga pagpapalang ito. Unang-unang binabanggit niya, tayo po'y pinili niya. Sabi niya, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Brothers and sisters, nasasakyan niyo ba yun? Pinili ho tayo ng Diyos bago niya panilikha ang sanlibutan. I mean, that's a terrific truth, Hindi ho niya tayo pinili ngayon o nung bininyagan tayo o nung pinanganak na tayo. Hindi ho. Bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili niya na ho tayo. Pinili niya na tayo maging miyembro ng kanyang eklesiya, ng kanyang church. Brothers and sisters, nakakalula ho ito pagka iintindihin natin. Talagang pinag-ukulan na tayo ng pansin, ng pag-iisip, ng pagpapala ng Diyos mula pa sa umpisa. Ano nga ba ang pagpapili sa atin ng Diyos bago pa nilikha sa libutan? Ano yung choice niya sa atin? Ano yung how were we chosen to be what? Chosen to be what? Kasi pinipili tayong maging ano. Ang sabi niya dito, to be holy and without blemish before Him. Francis, tingnan nyo, yun ho ang ating bukasyon, kung tutuusin. Yun ho ang pagkakapili sa atin, maging banal tayo at walang bahid sa Kanyang harapan. This is, brothers and sisters, yung ating challenge. Ito yung hamon sa atin, sa ating pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ho, hindi lang ewan ko. Ibang uri tayo ng mga tao. Ngayon, meron na tayong, ewan ko ba, parang meron na tayong membership card. Hindi ho yun. Hindi ho membership itong pinag-uusapan dito, kundi yung pagkakahirang ho natin upang maging banal at walang bahid sa Kanyang harapan. Brothers and sisters, tandaan ho natin yun, sinasabi ho ito ni San Pablo uli sa kanyang unang sulat sa mga taga-Thessalonica, chapter 4, verse 3. Ano sabi niya doon? Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Maging banal kayo. This is God's will for you. Be holy. Brothers and sisters, narinig niyo yun? Sa makatuwid ho, para sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, holiness, being saints, is not optional. Hindi ho optional. It is God's will. Layunin ho ito. Kalooban ho ito ng Diyos. Tayo nagdarasal ng Ama namin, Our Father, Your will be done. Tandaan ho natin, will ho ng Diyos, kalooban ho ng Diyos para sa bawat isa sa atin, maging banal tayo. Ano ho bang ibig sabihin ng pagiging banal? Pagiging banal ho, ibig sabihin, hiwalay tayo sa anumang makasalanan, sa anumang makalupa, sa anumang makamundo. At sa ganung paraan, nalalapit tayo sa Diyos. Nalalapit tayo sa mga bagay na pangkalangitan, hindi ho sa kalupaang ito. Yun ang ibig sabihin ng pagiging banal. Being holy, means being separated. Being separated from what is unholy, from what is worldly, from what is sinful, from what is earthly, only like that. At in so doing, naaangat tuloy tayo. We are separated from that, and so we are closer to God, to what is really heavenly, to what is really from the other world. Brothers and sisters, medyo mahirap yun, Kasi nararamdaman natin yung hatak sa atin ng lupa, ng ating katawan, ng mga pita ng laman, parang gravitational pull sa ating ganyan, Pero ang tawag ko sa atin ng Panginoon, maging mapa sa Kanya tayo, to be holy. What a beautiful, vocation. Tapos isa pang sinasabi sa atin dito, verse 5 ho, ang sabi niya, He destined us for adoption to Himself, Yun ho, talagang itinalaga niya tayo para maging mga anak niyang ampon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Brothers and sisters, ang laki-laki yung bagay noon. Hindi lang ho tayo mga tao lamang. No, hindi na ho natin pwedeng sabihin nyo, sapagkat ako'y tao lamang, bola.
Bininyagan tayo, naging mga anak tayo ng Diyos. Oo, tao rin tayo. Tao pa rin tayo, pero hindi tao na lamang. Tayo mga anak na rin ng Diyos. Brothers and sisters, we should not forget that. We should not forget that. That is our vocation. That is our dignity. Ano nga bang nagbibigay dangal? Nagbibigay importansya, worth to us? What gives us dignity? Ang sabi ng Vatican II, the teaching of the Church is, yung ating pagkakatawag na makipag-ugnayan sa Diyos. Yun ho ang nagbibigay sa atin ng dangal. Hindi ho yung ating kayamanan, hindi ho yung ating katalinuhan, hindi ho yung ating kapangyarihan ang bibigay dangal sa atin. Hindi ho. Nawawa ho yun eh. Ang atin hong dangal ay nagmumula sa ating pagkakatawag na makisalamuha, makipag-ugnayan sa Diyos. That is our dignity. Brothers and sisters, another spiritual blessing ay nandito sa verse 7. Tinubos niya tayo. We have redemption by His blood and forgiveness of our transgressions, in accord with the riches of His grace. Yun ang biyaya ng Diyos ay talaga nangingibabaw sa atin. Binigyan niya ho tayo ng katubusan. Katubusan, redemption, tubos. Redeem ho, ibig sabihin, buy back. Binili ho tayo uli. Binayaran tayo at talagang tinubos tayo. Kaya ang tawag natin kay Jesus, manunubos. Redeemer. Binili niya tayo uli. And let's remember what St. Peter told us in 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. Ang sabi niya, tandaan niyo sana kung paano kayong tinubos ng Diyos mula sa walang kapararakang pamumuhay na pinamana sa inyo ng inyong mga ninuno. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na kumukupas tulad ng pilak at ginto. Hindi, kundi sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ng walang bahit, walang dungis na kordero ng Diyos. Brothers and sisters, yun ang pinagtubos sa atin. The blood, meaning to say, the life, meaning to say, Jesus' death for us. Napakagandang bagay ho ito. Spiritual blessing ho itong binigay sa atin yung ating katubusan. Sa verse 9 ho, sinasabi sa atin dito na talaga namang pinahiwatig niya sa atin, pinaalam niya sa atin yung kahiwagaan, ng kanyang kalooban. Kung kaya nga, upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala. Brothers and sisters, the spiritual blessing He has given us is He had made known to us the mystery of His will. Salamat po sa pananampalataya natin kay Jesus, nalalaman natin kung anong layunin ng Diyos para sa atin. Napakaganda hong bagay nito. That's a very beautiful blessing He has given us. We are not living in ignorance, We know what the will of the Father is for us, that He wants us to be holy, to be with Him. Tapos ika-5 sa verse 11 ho. Dahil kay Kristo, tayo naging bayan ng Diyos. Can you imagine? Naging ano ho tayo, hinirang na bayan ng Diyos. In Him, we were also chosen, destined to be, in according with the purpose of the one who accomplishes all things according to His intention of His will. Ano ho yung kanyang pagkakahirang sa atin? Upang, so that, in verse 12, so that we might exist for the praise of His glory. We who first hope in Christ. Yun ho yung ikalimang pagpapalang binigay sa atin. Tayo'y pinili ng Diyos upang maging bayan niya. And the last one that He mentions to us here is in verse 13 ho, sa bandang dulo noon. Pinagkaloob niya sa atin at tinatakan tayo sa makatuwid ng pangakong Espiritu. We were sealed with the promised Holy Spirit. Kung kaya nga, yung first fruit, yung first installment na binigay sa atin, yung pagkakatatak sa atin ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, pinagpapasalamat po natin lahat itong mga pagpapalang binigay sa atin ng Diyos na ito. Nakakalula ho. St. Paul here in the beginning of this letter to the Ephesians really told us, narrated to us, listed down to us, yung mga pagpapalang yon, the spiritual blessings that we have received from God. Brothers and sisters, sana ho, habang pinag-aaralan natin itong mga bagay na ito, napupuspos tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Yun ho, layunin natin pagka nagsisimba tayo, Eucharistia, Eucharist, Thanksgiving. Ang dami ho natin dapat pagpasalamat sa Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pagkakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang pabala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pong ating pagbasang ito ay karugtong ng ating narinig ng isang linggo. Nandito po tayo sa chapter 6 ni San Marcos, chapter 6 verse 7 na ho ito. Noong isang linggo, yung first verses hanggang 6. Chapter 6 verses 1 to 6. Ngayon ho, 7 to 13. Ano nga ba itong tagpong ito? Pinapakita ho sa atin dito ni Jesus yung kung paano niyang isusugo yung kanyang mga 12, the 12. Yun yung mga disciple ni Jesus, marami ho sila kung tutusin, mga disciples. Disciples, once again, means learners. Marami ho yung nakikinig kay Jesus, marami yung sumusunod sa Kanya. Pero pipili siya dun sa kanila. At dito ho sinasabi, pinili niya itong 12 ito. By the way, nasa chapter 6 na ho tayo. Kung babalikan po natin ang tanaw, yung chapter 3 ho, verse 14. Sasabihin ho sa atin doon, pagkatapos manalangin ni Jesus, na magdamagan, kung tutusin, kanyang tinawag yung kanyang mga napusuan. Tignan niyo yun. He summoned those he wanted. Ang sabi sa atin doon, hindi ho tsamba-tsamba ho yun. Talagang pinagtuunan niya ng pag-iisip yun, ng pagdedesisyon kung sino yung kanyang tatawagin. At tatawagin niya sila yung 12 ho. At babanggitin nga doon sa chapter 3 na yun kung sino-sino itong 12 ito. By the way, starting with Simon Peter and ending with Judas the Iscariot. Pagtataka ho yun, ano? Tinawag pati ho si Judas. Tinawag ho siya kasi malaki ho ang pag-asa ni Jesus sa kanya. Inaasahan ni Jesus na talagang magiging, magaling na magaling to si Judas na ito. Kasi Judas is a very beautiful name kung tutusin. Kaya lang ho, as it will turn out, as things will turn out, makikita natin magiging tagapagkanulo siya ni Jesus. Pagbibili niya si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. I mean, it was a very sad thing. Ano nangyari? A friend of Jesus turned, enemy, a betrayer, all because of money. Napakalungkot kong isip-isipin noon. Anyway, brothers and sisters, yung 12 yon, ano nga bang kanyang pakay? Kung pupuntahan natin yung chapter 3 nga ngayon, verse 14, sasabihin sa atin dito sa mga talatang ito na pinili niya sila upang maging kasama niya. Medyo, ang ibig kong sabihin dito, upang manatiling kasama niya, that they might be with Him. Ang ibig sabihin. The first thing is they be with Him, and next thing, upang suguing mangaral, upang, to send out to preach. There are two things here, in other words. He summoned those He wanted so that they may be with Him, tapos sent to preach. Brothers and sisters, importante ho yun. Ito hong mga 12 ito, hindi ho sila pwedeng mangaral kung hindi muna silang nanatili kasama ni Jesus. Hindi ho pwede. The first command is come.
be with me. And only afterwards, go, preach the good news. Anyway, dito sa tagpong ating pinagtutuunan ng pansin ngayon, nandito na sila, pagkatapos lang nanatili kasama ni Jesus, ngayon, magkakaroon na ho sila ng OJT, on-the-job training. Something like that. Practice teaching, something like that. Jesus is gonna send them out. He began to send them out. Yun ang ibig sabihin ng apostol. Sent out. Apostello. Apostle. Sent out. And they will be sent 2 by 2. Brothers and sisters, tignan nyo, 12 sila. They could be sent in groups of 3, in groups of 4, something like that. No, it is a 2 by 2. Anyway, sa ganun paraan, mas marami sila, mas maraming grupo ang mapapadala ni Jesus. Bali, 6 na grupo ito. Bakit dala-dalawa nga pala? O nga pala, bakit nga ba dala-dalawa? Kasi in twos, they can show love for each other, And that will be the greatest preaching they will do. Kasi they will be preaching more by example than just by words. The way they treat each other, the way they love one another, the way they respect the other, the way they help each other, talagang magiging magandang halimbawa yun ng pangangaral nila sa mga taong pagpapahayagan nila magandang balita. At He gave them authority over unclean spirits. Tingnan nyo, brothers and sisters, yun yung hudyat na talaga namang nagsisimula ng pag-ahari ng Diyos. Kasi yung mga kaaway ng Diyos, yung mga unclean spirits, yung mga diablo, yung mga demonyo, etc. ganyan, yung sa mga espiritu, talagang mapapalayas mula doon sa mga inaalihan nila. Yun ang hudyat na talagang nakikipaggera na si Jesus ngayon. Nagsisimula na talaga yung pag-ahari ng Diyos. In fact, yun ang umpisang-umpisa ng pangangaral ni Jesus, hindi ba? Repent, for the kingdom of God is close at hand. Nagsisimula na yung maghari ang Diyos. Paano naghahari ang Diyos? Sa magitan ng pagtataboy mula dito sa mga masamang espiritong ito na nagpapahirap sa mga tao. Tapos sabi niya, sa kanilang pagyaon, sa kanilang pag-alis na ganyan upang mangaral na magandang balita, upang ipagtaboy ang masamang espiritu, dapat talaga wala silang dadalhin anuman, sa kanilang pagbabiyahe. Nakayapak lang sila, may pangyapak sila, hindi nakayapak, kundi may pangyapak sila, pero yun lang. Wala silang pampalit na baro. Ibig mo sabihin ito talagang wala silang walking stick, wala silang pagkain, wala silang lukbutan, wala silang pera. Medyo, bakit ganun? Kasi dapat puspusan, talagang ganap na ganap yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang nagsusugo sa kanila, ang Diyos ang bahala sa kanila. Kung kaya, hindi sila dapat matakot, hindi sila mangangailangan ng anuman. Ang Diyos na nagsusugo sa kanila ang talagang mangasiwa na hindi sila magkulang sa anong paman. Brothers and sisters, tingnan niyo yung pangyayaring ito, It is a very beautiful example na talagang dapat nating alalahanin lagi. Of course, I suppose times have changed, Para magbang biyahe ka, dapat gagastos ka. Doon sa pupuntahan nila, hindi naman sila lalabas yung kanilang lalakarin na distansya. At the most is from Tarlac to Manila, At Tarlac to Manila, that's 127 kilometers. Hindi naman masyadong malayo yun kung tutuusin. Pero kung tatawid ka ng bundok, tatawid ka ng dagat, tatawid ka ng, from here to other countries, you cannot do that. You cannot swim all that distance. You'll have to pay. Notice, there will be other, iba na yung usapan kasi, the context has changed. Kung lakaran lang ang pag-uusapan, hindi ka na kailangan siguro ng pagkain kasi, you can always find food there. Hospitality, by the way, please understand this. In the context of the Middle East, hospitality, just like in the Philippines, is a very important value and virtue. Kung kaya, hindi sila dapat matakot na baka wala kami kakanin. Hindi yung mga tao doon talagang, pagka nakikita nilang lalakbay ka, hindi yung tatamad-tamad ka lang. Ibang usapan yun. Hindi yung umaasa ka lang sa tulong ng iba. Hindi yun. Hindi yung itinerant preachers alam nila yun na nangangaral itong mga taong ito and it is very easy for them to go out of their way to help them. Brothers and sisters, anong sabi ni Jesus dito sa verse 10? Ang sabi niya, He said to them, wherever you enter a house, stay there until you leave from there,
Importante ho yun. Hindi dapat sila palipat-lipat ng bahay. Ano bang pwedeng ibig sabihin nun? Kasi pagka ganun, para ka namimili ng tutuluyan mo. Hindi ho. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Kung kaya, hindi ka dapat namimili naman. Ang mas mayaman dito ako. Dito, wala silang comforts. Doon ako sa kabila. Hindi ho ganun. Kung kaya nga, yun ang sabi ni Jesus. Wherever you enter a house, stay there until you live from there. Talagang makikita nila, hindi ka namimili. Talagang ang pakay mo lang, ipahayag ang mga magandang balita. And so, that will be a credit to you. And then, tapos sabi niya pa, whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake off the dust from your feet and testimony against them. Friends and sisters, importante yun. Pagka hindi raw tinanggap sa isang lugar, iwan nila yon. Iwan nila yon. Hindi nila dapat ipagpilitan na sarili nila doon. Sila ang mayroong dalang magandang bagay para sa mga taong yun. Kung ayaw tanggapin ng mga taong yun, dapat talaga lilisanin nila yung lugar na yun. At sa paglisan nila, dapat papagpagin nila yung alikabok sa kanilang mga paa. Bakit pinapagpag yung alikabok? Para ihudyat. Tignan nyo itong mga alikabok na ito, inyo ito. Dumating kami sa lugar ninyo, hindi nyo kami tinanggap. Itong mga alikabok na ito, magiging talagang saksi laban sa inyo. Grabe, no? Mismong alikabok doon, magiging saksi. Friends and sisters, napaka-ano ho noon, doon sa kanilang lipunan, medyo talagang matindi yung dating noon, yung sinasabi nilang yun. Friends and sisters, tingnan nyo, pagka hindi sila tinanggap, hindi ho sila mananatili doon. Hindi ho dapat gano'n ang mangyari. Yun ang mga sinusugo sa ating tagapag-pangaral ng magandang balita. Sana tanggapin ho natin ang maluwalhati. Hindi dapat sila mapuwersa na hindi kami pinakinggan. Mas natupag yung ibang mga bagay, yung ibang mga palatuntunan. Siguro, imbes na makikinig, imbes na mag-uukol ng panahon sa Panginoon, ang pinag-ukulan ng panahon, yung ibang mga bagay. Pagka ganun, ang sisisihin lang nila, sarili nila, pagdating ng panahon. Kasi talagang hindi nagkulang ang Panginoon sa pagpapadala sa kanila ng tagapagpahayag na sa magandang balita. Pero kung hindi naman tinatanggap ang magandang balita, may pasensya sila pagka nagkataon. And so, sa verse 12 ko nito, ang sabi sa atin, they went off. Itong mga alagad ni Jesus na ito, sinusugo kasi sila ni Jesus upang mangaral at talagang may otoridad magpalayas ng mga masamang espiritu. Anong ginawa nila? Yun ang ginawa nila. Na humayo sila at nangaral ng pagsisisi. Brothers and sisters, they preach repentance. Ano nga ba yung repentance na ito? Napaka-importante yung maintindihan natin to repentance. Repent. Repent, ano ba ang dating sa inyo nung ibig sabihin noon? Pagsisisi. Magsisisi. Ano ibig sabihin noon? Yung mga kasalanan mo, tatalikuran mo na. Tama. Tama. Pero mas maganda hong maintindihan to mula doon sa punto de vista nung salitang ginamit dito sa Ebanghelyo. Yung repentance is metanoia. Metanoia. Meta means beyond, noia means mind. Hindi ho ba may salitang English merong paranoid? Paranoia. Paranoid, ibig sabihin beside oneself. Nawawala sa sarili. Yun ang ibig sabihin ng paranoid. Paranoia. Noia, ibig sabihin mind. Metanoia, ibig sabihin, sa iyong pag-iisip, umabot ka na doon sa beyond. Wala ka nang pupuntang iba. Wala na. Kasi beyond na yun saka pupunta. Kaya pagdating mo doon, wala ka nang pupuntang iba, kundi magbabalik ka na. Magbabalik loob. Magbabalik isipan ka na. Ibig sabihin nun, yun yung ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabalik loob. Pagpapalit ho ng isipan. Yun ang napaka-importanting maintindihan natin. Kung talaga nagsisisi tayo, hindi lang ho natin iiwasan itong kasalanan ito, paggawa nun. Hindi lang ho yun. Talagang papalitan natin, umpisa dito sa isipan natin. Kasi ho, dito nang gagaling lahat yun. Talaga ho, lahat yung mga ginagawa natin, inuudyok ho yun ang ating pag-iisip. Kung kaya, ito ho yung dapat natin talagang asikasuhin. Yun ho ang ibig sabihin ng repentance, palitan ng isipan. Brothers and sisters, yun ang unang-unang sinabi ni Jesus. Kung tutuusin, makikita niyo yun, for example, sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 4, verse 17. Dito rin ho sa umpisa ng Ebanghelyo ni San Marcos ho, makikita natin na talagang pagkatapos ng
pagkakabinyag ni Jesus, mangangaral siya. Ito pong sabi niya dito sa chapter 1, verse 15, ang sabi niya dito, dumating na ang takdang panahon at malapit ng paghahari ng Diyos, pagsisiyan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balitang ito. Yun ho yung ang unang-unang pangangaral ni Jesus. Talagang repent, for the kingdom of heaven is close at hand. Ano ho yung ibig sabihin ni Jesus doon ng metanoeite? Yun ho yung sinabi niya eh. Dapat palitan natin ang ating isipan. Ano ipapalit natin? Napakagandang tanong ho noon. Kasi papalitan natin ang isipan natin. Anong papapalit? Ang papalit ho natin doon ang isipan mismo ni Kristo. Ito ho yung sinasabi sa atin ni San Pablo mismo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Chapter 2 ho, verse 5. Ang sabi ni San Pablo doon, make the mind of Christ your own. Brothers and sisters, papalitan natin yung isipan natin. Anong pampapalit natin? Yung isipan mismo ni Kristo. Yun ho ang pampapalit natin sa ating mga isipan. Brothers and sisters, hindi ho madali yun. Biro mo, yung isipan ni Kristo ang ipampapalit mo sa iyong isipan. Sa katulad ito, kung gusto natin maging Kristiyano, ang Kristiyano ho ay isang taong nagkaroon ng brain transplant. Ng mind transplant. Talaga hong pinalitan na natin ang ating isipan. Ang isipan ho natin ngayon ang pag-iisip ni Kristo. Sa mga katuwid ito, kung Kristiyano ka, dapat ang pag-iisip mo yung pag-iisip ni Kristo. Kung ikaw ay nag-aangkin na Kristiyano ka, pero ang pag-iisip mo, tao-tao lang, ikaw na ikaw lang ang talagang iniisip mo, hindi ho Kristiyano yun. That is basic, brothers and sisters, Sana maintindihan natin yun. Ito hong hamon sa atin dito sa programa natin ito. Ang mga apostolis ho nangangaral sa atin hanggang ngayon. Ito ho, sa pamagitan itong programang ito ng Word Made Flesh, talagang pinaparating sa atin ang magandang balitang ito. Hinahamon tayong magpalit ng ating isipan. Isipan ho ni Kristo ang ating talagang paiiralin. Kung kaya naman napaka-importante na alam natin ang Biblia dapat. Kasi ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Paano mo magagawing iyo yung isipan ni Kristo, hindi mo naman siya kilala? Paano mo siya makikilala kung hindi mo naman alam ang banal na kasulatan? Kaya ho, pinagkukulan natin ito ng panahon, brothers and sisters. Ito ho lang ang tanging layunin ng Word Made Flesh Foundation Incorporated na nagtataguyod ho ng ating palatuntunang ito na talagang maibahagi ang salita ng Diyos sa atin. Mapaunawa sa atin, ma-explain sa atin ang banal na kasulatan upang sa ganun para makilala natin si Kristo. At kung makilala natin si Kristo, talaga yung kanyang isipan, maaangkin natin. At unti-unti talaga yung ating pananaw, yung ating pakikitungo, talagang nagiging isang ayon kay Kristo. Napaka-importante ho noon. At the end of this, ang sabi ho dito, pinagtabuyan nila yung maraming mga demonyo, mga masamang espiritu, at pinahiran nila ng langis ang mga may sakit at pinagaling sila. Brothers and sisters, please understand, this is, ito hong bahaging ito, chapter 6, verse 13 ni San Marcos, nagpapaunaho sa atin, nung sinasabi sa atin, doon sa, sa sulat ni Santiago, chapter 5, verse 14 and 15. Kasi ho doon sa sulat na yun sa Santiago, talagang sabi ni Santiago doon, may sakit ba sa inyo? Patawag nila ang mga kaparian upang pahiran ng langis sa mga may sakit. Ang panalangin ng isang banal ay talagang magkakapagpapatawad ng kasalanan. Sabi ng ganon. Napaka-importante yun nung sinasabi sa atin dito, the prayer of faith will save the sick one and that the Lord will raise him. And if he has committed any sin, he will be forgiven. Brothers and sisters, sana maintindihan ho natin yung pagpapahid ng langis na yun. Ang tawag ho sa sakramentong yun, anointing of the sick. Hindi na ho extreme unction. Dati ho, extreme unction. Para bang, ito na yung pagpapahid ng langis sa mga malapit ng lagutan ng hininga. Kung kaya naman, ano nangyayari, tinatawag yung pare pagka malapit ng malagutan ng hininga. Kung kaya pagpanik yung pare doon sa bahay, hagul-gulan na ho, katakot-takot. Para bang yung pare, ang dala niya, yung death warrant. Nasa mapapatayin natin dito? Grabe, yung papel ng pare, basang-basa, kaya nga, hindi ho dapat ganon, ha? Tawagin ho natin yung pare pagka malubha yung sakit ng yung tao. Pagka itatakbo niyo sa hospital yung may sakit, tawagin niyo rin yung pare. Yun ho dapat mangyari. At sa ganung paraan, yung kapatid ho natin, yung kamag-anakan natin, minamahal natin sa buhay, baka meron siyang gustong ihinga, paano mangyayari kung naghahalagilap na siya ng hininga? Hindi niya na magagawa yun. Hindi ho tandaan ng pagmamahal yun.
Ayaw tawagin yung pare kasi baka daw matuluyan. Nako, kahit na hindi mo tawagin yung pare, matutuluyan yan, pagka nagkataon. Hindi ho ganun, hindi mali yung pagmamahal ho yun. Dapat ho, talagang tawagin natin yung pare at talagang pahiran ng langis yung may sakit. Brothers and sisters, you can take this from me. Ang aking hong daddy, 5 beses ko siyang pinahiran ng langis ng may sakit in 22 months. Ibig kong sabihin, 5 beses siyang nabuhayan. Alam ko ho yun. Ang mami ko ho, for example, I had to rush back from Europe to anoint my mommy who was given up for dead. Alam niyo, brothers and sisters, nung pinapahiran ko ng langis si mami, nabuhayan siya. We had her for the next 5 months again. Not sa 5 months, 6 years after that. Brothers and sisters, yun nga, ang laki ho ng epekto ng pagpapahid ng langis sa may sakit. Hindi lang ho pang kaluluwa ito, yung sabi sa kanya, the Lord will save the sick person, the Lord will raise him up, he has committed any sin, he will be forgiven. Hindi lang ho yun. Talagang pinalalakas ho yung katawan niya. The Lord will raise him up really. Brothers and sisters, huwag natin pagkaitso sa ating mga minamahal ho. Yun ho ang tinuturo sa atin ng Ebanghelyong ito. Napakaganda po sa ating mga pagbasang natunghayan dito sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, napaalalahanan po tayo ng napakaraming mga katuruan ng iba. Si Propeta Amos po, for example, in the first reading, hindi ho siya pinakinggan ng mga tao doon, pinagtabuyan pa nga Kung minsan hindi ho nagtataka ang Eklesiya, hindi ho tayo dapat magtakang mga Kristiyano, kung yung ating pagpabahagi ng salita ng Diyos hindi tinatanggap. Ganon din ho ang nangyari kay Jesus kung tutuusin. Pero importante ho talagang panindigan natin at gampanan natin yung ating tungkuling magpahayag ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng propeta. Tagapagpahayag, tagapagsalita. Brothers and sisters, sa ikalawang pagbasang nakita natin mula sa umpisa ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, talagang pinagpapala ni San Pablo ang Diyos at Ama ng Panginoon nating Hesus Kristo dahil sa mga pagpapalang pinaulan niya sa ating mga sarili kay Kristo. Lahat ng mga pagpapalang espiritual, Hindi ho lang pagpapalang material. Ang Panginoon ho hindi pagkakait sa atin yun. Pero hindi ho yun ang dapat nating maging layunin lang, yung sa buhay lang ito. Hindi ho, kundi yung magpagpapalang espiritual na pinuhulan sa atin ng Diyos. Lalo-lalo na yung pagkakapili niya sa atin, bilang kanyang mga mahal na mga anak. Mulat-mula pa sa umpisa na nakinikinita na ng Diyos yung araw na magiging mga anak niya tayo sa pamamagitan ng ating binyag, bilang tayo sa Eklesiya, talaga magiging bayan tayo ng Diyos na nakatalaga para sa Kanya, sa Kanyang kalulatian, at na balang araw ay mapasapiling niya sa kalangitan. Napakalaki yung pagpapalat biyaya na ating pinagpapasalamat sa Panginoon. At of course, itong Ebanghelyong narinig natin, kung saan nakita natin na talagang itong mga apostoles ni Jesus, itong 12 niyang ito, sinugo niyang dala-dalawa. Tayo rin po, sana tandaan natin, ito magpagbasang ito, hindi lang ho ito parang history lesson, binabasa para sa atin, maalala natin yung nangyari noong unang panahon. Hindi ho. Sabi nga ni San Pablo sa atin, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 12, ang lahat ng mga naisulat nung una ay naisulat para sa ating katututo. Upang tayo rin talagang magkaroon ng pag-asa mula sa mga halimbawa na nakikita natin sa kasulatan. Yun ho yung takay kung bakit binabasa ho ng Eklesiya sa atin itong mga pagbasang ito at kung bakit pinag-uusapan natin dito sa Word Made Flesh. Para ho talagang maintindihan natin ang kaugnayan nito sa ating mga sarili. Tandaan ho natin, tayo rin ho yung mga alagad ni Jesus na sinusugo niyang dala-dalawa. Pamilya. Hindi nga ho ba't pag nagsisimba tayo, pagkatapos ng pagpapala ng Diyos sa atin, ang sasabihin ni Father, humayo kayo. Humayo kayo. Go. Bring the good news to everyone you will meet from now on till next time that we meet once more at Mass. Si Jesus na nakatagpo niyo sa misang ito sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon natin bilang kanyang pamilya. Si Jesus nakatagpo ninyo sa pamamagitan ng salita niya na pinahayag sa inyo. Si Jesus natanggap ninyo sa banal na komunyon, dalhin niyo siya sa iba.
Brothers and sisters, napaka-importante nito na talagang tayo rin, makapanampalataya sa pangangaral ng Panginoong ito na tayong ginagawa niya ngayon, tagapagdala nito sa ibang makakasalamuhan natin. Isang bagay yun na sinasalungguhitan dito na talagang dapat maging bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na narinig natin sa misa ay yung pagsisisi natin. Pagsisisi, ibig sabihin, yung pagbabalik loob natin. Ibig sabihin, yung pagpapalit natin ng ating isipan. It's a lifetime process, brothers and sisters, to really renew our minds, make the mind of Christ our own. Napakabagay, ang gandang bagay po nun. And of course, lastly, pahalagahan ho natin yung sakramento ng pagpapahid ng langis sa may sakit. Ano po? Talagang hindi ho ito pang last moments, in extremes, pagka malapit ng mamatay. Hindi ho, may sakit ho ang pinapahira ng langis. Brothers and sisters, sana tawagin kagad natin yung pare upang sa ganung paraan makatulong sa ating kapatid na may sakit. Kung ang kalooban ng Diyos ay talagang bigyan pa siya uli ng buhay, mangyari na wayon. At kung hindi naman, talagang maihanda siya sa kanyang pagtawid sa kabila. Brothers and sisters, please understand, yung mga huling sandali ng isang tao, yun ang pinakamatinding laban kung tutusin. Kasi alam ng Diablo, yun na huli niya mga pagkakataon para maagaw niya yung kaluluwang yun para sa impyerno. Kung kaya naman, can you imagine? Kailangan ng kapatid natin yung tulong ng Diyos doon. Huwag natin pagkait yun, mga kapatid. Tawagin kagad natin yung pari para matulungan siya. Brothers and sisters, ang dami ang nating dapat matutunan dito. Gawin mo natin panalangin ito ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa pagpapaalala niyo sa amin na kami inyong mga anak. Ginawaran niyo kami ng kaluwalhatian at kapangyarihan na maging tagapagsalita ninyo. Salamat po para sa mga pagpapala ninyong pinauulan sa amin. Na pinaalala sa amin ni San Pablo ngayon sa ikalawang pagbasa, pinupuri namin kayo. At sana ngayon talagang tulungan nyo kami maging mga karapat-dapat ninyong mga anak. At gawin nyo kaming talaga mga kasangkapan sa pagpapalaganap ng inyong magandang balita. Pagpalain nyo ho ang lahat ng mga nagsipanood ng aming palatuntunan ito. Tinataas po namin lahat sila sa inyo. Lahat ng kanilang mga pangailangan. Yung mga humingi sa amin ng panalangin para sa mga may sakit, nangungulila, namimigati, nalulumbay dahil sa pagyaon ng kanilang mga kapatid, mga minamahal sa buhay. Yun po mga may mga suliranin. Sana po ipagpalain nyo sila, maibsan ng kanilang mga dinadala, pinapasan. Yun pong nagtumutulong sa amin sa pagsasakatuparan itong Word Made Flesh program. Ito pagpalain nyo sila. Lahat ng ito ay aming ginagawang panalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Sana po yung naging pagpapala ito sa inyo. Sana po yung makipag-ugnayan kayo sa ating palatuntunan. Nandiyan po yung ating cell text na inyong mapapadala ng inyong mga mensahe. Hanggang po sa muli natin pagkikita sa ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Shalom sa inyong lahat. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father Jun Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, PPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.